Yan. Di bali pakita natin sa inyo ano. Ayan. Ito na guys, pwede natin nga itong gulayin ano. Kung gustuhin natin, pero palalakihan pa natin ng konti kasi medyo mura pa siya. Di bali marami nang ang bunga ang ating tanim na upo. Ayan. Hello guys, welcome back to my vlog. Ayan, magandang araw po mga ka-farmers. Di bali andito po tayo ngayon sa ating location na taniman ng pinya na formosa no? At itong ang ginawa natin, nag-intercrop tayo ng upo. Ayan, di bali update ko lang kay guys ano sa ating ginawang pag-intercrop kung tayo nga ay magsasaksis sa ganitong pamamaraan ano. Ayan, para doble kita ang ating gagawin ano. Ayan, di bali ito na nga. Ito na siya yung inaantay natin. May mga bunga na siya. Ayan, di bali pakita natin sa inyo ano. Ayan. Ito na guys, pwede natin nga itong gulayin ano. Kung gustuhin natin, pero palalakihan pa natin ng konti kasi medyo mura pa siya. Di bali marami nang ang bunga ang ating tanim na upo. Ayan, dito na. Natin yung mga dahon. Ayan, di bali may mga maliliit pa dito sa ilalim. Ayan, di bali pasyal ko kayo guys ano sa ating tanim na upo dito sa ating in-intercrop sa pinya. Ayan, medyo ang gapang niya malawak na rin at makapal na rin ang kanyang gapang ano, at marami na rin siyang bungang lumalabas. Ayan, sa ilalim lang ng dahon ano. Kaya ating masasabi ano guys, sa kapwa natin farmers, yan, pwede po natin itong gawin, yung pag-intercrop natin ng gulay sa ating taniman na pinya ano, para duplikita ang ating magagawa sa gantong pamamaraan. Gaya nga nito, pinakita ko sa inyo na pwede. Kaya ang gaganda guys ng bunga ano, ayan oh, ang kikinis. At hindi rin tayo dito nag-a-apply pa ng insecticide ano. Pero ang kanyang mga dahon talagang ang tataba, malalapad. Ayan, kung nakikita nyo nga. Ayan, talagang nagsisilabasan na ang kanilang mga bunga. Ayan, sa ibabaw lang ng pinya ano, sa ilalim. Marami na rin guys na bunga. Di bali ang ginawa nga natin dito ano, ano rin natin to, tig pruning para dumami yung sanga. Ito na nga ang resulta. Parang sa kalabasa lang guys ang ginawa natin dito ano, kung napanood nyo yung pag-pruning ko sa kalabasa, ganoon din yung ginawa natin dito sa pruning natin dito sa ating tanim na upo. Kaya ito nga ang resulta na dami na siyang bunga. Ayan, mga ilang days lang guys makakaanin na tayo dito dahil ang upo ay napakabilis lumaki nito. Yan, sa ilalim ay maraming bunga ano. Ayan, hanggang yan dun tayo sa gitna. Ganito lang guys, napakadali lang. Ilang buwan pa lang to nang mula nang itanim natin. Pero ito na siya ngayon. Marami na siyang bunga. Lumalabas na yung mga bunga. At yun nga, mayroon na tayong maaani pa. Maaani na. Ayan, ito may mga maliliit dito. Yan sa ilalim. Yan. Ang ganda guys tingnan kapag ganito na nakikita na natin yung pinagpagura natin na lumalabas na yung mga bunga. Ibig sabihin nito, madali na tayong mag-harvest. Ayan. Hanggang yan guys dun sa dulo ano. Yung iba nga nito ay hindi nag-survive dahil kinain ng mga suso, hindi agad natin na agapan. Pero kahit papano, may natira pa rin. At magaganda rin ang kanilang mga tubo ano sa ating upo. Ayan, dito guys may mga bunga na rin. Dito tayo.
Yan, malaki na rin ang buong to ano. Pwede natin nga itong gulayin. Ang doon, mga nagsisilabasan na rin ang kanilang mga bunga. Yung kalabasa natin doon sa kabila ay malapit na rin tayong mag-ani doon dahil madali nang maghinog ang kanilang unang mga bunga. Ang dami rin ang bunga ano guys, ng ating tanim na kalabasa. Nga talagang mga halos sabay-sabay nang lumalabas ang kanilang mga bunga. Ang tanim natin na upo dito sa kabila. Ito tayo. Ito guys ay sinishare ko lang sa inyo upang ang iba natin mga kapwa farmers magkaroon ng idea sa ganitong pamamaraan sa pagtatanim ng gulay na pwede natin ihalo sa ating tanim na pinya, dahil ang pinya naman ay talagang napakatagal ano, halos talagang mag-iisang taon o higit pa, depende sa ganda ng ating lupang pinagtataniman. Ayan, ito guys dito lang makakapal na, ang dami ng bunga, halos tabi-tabi. Yun, sa ilalim ng mga dahon ganda at tataba guys ng ating tanim na upo. Di bali isang bis pa lang tayo dito nag-apply ng fertilizer ano. Ayan, nakikita nga yan ano. Dami ng bunga ang ating tanim na upo. So yung mga 3 days makakaanin na tayo dito. Yung mga unang malalaki baka bukas pwede natin yung anihin ano. Ayan. Ayan na guys ano, nasa ibabaw ng pinya ang ating mga bunga ng upo. Ayan, nakakatuwa guys na pagmasdan kapag ganito na ang ating tanim na gulay. Nakakawala ng pagod at hindi na nakakainip mag-antay. Nakikita na natin yung pinagpagura natin dahil nga nagsisilabasan na ang kanilang mga bunga. Yun nga, mga ilang araw na lang o 3 days yung mga unang nagbunga dito ano, yung mga unang lumaki, maaanin natin yan lahat. Marami rin yan ano guys. Ayan. Ayan ano guys, pinakita ko lang sa inyo yung ating tanim na intercrop ng upo sa ating tanim na Formosa na pinya. At ito nga ano, di bali masasabi ko sa aking sarili ay naging success tayo sa gantong pamamaraan sa pagtatanim ng gulay sa pinya na pwede natin isabay ano. Dahil ilang araw na lang nga tayo ay makakaani na dito at makakaroon na tayo ng dagdag kita o income sa ating pagtatanim. Ayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video ano guys, paki-share na lang po ito sa iba ano, na kapwa natin farmers at yung gustong magtanim na ganitong pamamaraan. Ayan, try po natin. Wala pong mawawala sa atin kapag try natin yung ganitong pamamaraan ano, dahil sa akin guys ay first time ko lang itong ginawa na pagtatanim ng ganitong klaseng gulay sa pagtatanim ng pinya at kalabasa ano at upo. Ayan, kaya ito nga masasabi ko sa aking sarili, success tayo sa pamamaraan na gantong pagtatanim nga ng gulay, dahil kitang-kita na nga natin sa ating pagtatanim ang resulta ng ating pag-experiment ano sa ating pagtatanim ng gulay sa gantong pamamaraan na pwede natin i-intercrop na gantong klaseng gulay sa pinya na hindi maapektuhan ang ating pinya ano. Ayan. Kung nagustuhan nyo guys ang ating video, paki-share na lang po nga sa iba na ating mga kapwa farmers, at maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ang Ipamalas TV. Bye bye!